Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer requests. We would love to pray for you. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa mga kapatid. Kamusta na po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At bago po tayo tuloy ang magsimula, ay papurihan po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aawitan. Tayo po ay umawit at purihan ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayo. At sama-sama po tayong patuloy na manalangin, magpalakasan sa isa't isa upang ang pagpapala ng Panginoon ay kanya pong ipagkakaroon sa bawat sa atin. Samahan niyo po kami sa pag-awit bilang pagsisimula ng ating gawain ngayong gabi. Pag
Blessed day to everyone. At this moment, let ourselves be ready for hearing the Word of God. Let us focus on the message today and let us open our hearts and minds and let the Holy Spirit move and guide us as we meditate on God's words. Magandang gabi po sa ating lahat. Naway na sa mabuti tayong kalagayan lahat, masabay man tayo o wala. Sana ay tayo safe at tayo ay pagpalain ng Panginoon sa gabing ito, sa ating pong prayer meeting. Nais ko pong mag-aral muli tayo, magbulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon. At sa gabing ito, nais kong pagkaralan po natin ng isang napaka-prominenteng talata sa Bagong Tipan, paborito ng marami mga Kristiyano, at ito'y magbigay sa atin ng kalakasan at encouragement sa gitna ng ating pagsubok, sa gitna ng ating sufferings ng pandemic. Ito po ay makita po natin sa Romans 8:28. Muli nating alalahanin ang talatang ito. Romans 8:28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Tagalog po ito sinasabi, alam natin na ang lahat ng mga bagay nagkakalakip-lakip sa gumagawa para sa kabutihan nila na mga umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. Purihin ang salita ng ating Panginoon. So, panahon ito ng pandemic ay napakarami pong mga tao na nagtatanong. Simula pala ng pandemic na ito, marami na mga tao na nagtatanong bakit inaalaw ng ating mapagmahal na Diyos na dumaan tayo sa ganitong pandemya, ganitong pagsubok na hindi lang confined sa isang lugar, kundi ito ay buong mundo na dumadanas po ng pagsubok na ito ng pandemic. Isang tanong na napakahirap sagutin. Isang tanong na napakarami ang nagtatanong. Lalo na yung mga ibang tao na hindi nakakilala sa Diyos. Tinatanong na, ba't kung meron Diyos, bakit ganito ang nangyari sa atin? Kung meron tayong mapagmahal na Diyos, bakit may ganitong pangyayari sa buhay natin? Bago tayo magpatuloy, nais ko pong tayo dumulog sa ating Panginoon. Ay manalangin ang aming Diyos na dakila sa lahat. Kami po muling nagpapasalamat sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin, na kami po mag-aaral ng bulay-bulay na iyong salita. At mula dito, Panginoon, kami magkaroon ng encouragement, kalakasan sa gitna po ng pagsubok na ito, sufferings ng pandemic. Nandun yung aming pag-asa. Nakita po namin, Panginoon, sa magitan ng iyong mga salitain, lalo pa kayo, Panginoon, na lumalim at lalo pa kayo, Panginoon, na umasa sa iyo bilang aming Panginoon. At gamitin mo, Panginoon, ang gabing ito upang lalo pa kayo matuto. Ang gawain mo, Panginoon, sa amin pong muna sa amin pong bulay-bulay na iyong salita, at ikaw po, Panginoon, ang mapuri, mapasalamatan sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, itong tanong na ito, no, maraming tatanong ng mga tao na bakit ang ating mapagmahal na Diyos, ever-loving God, ay inaalaw, nahayaan na magkaroon ng ganitong pagsubok sa atin, karoon ng pandemic. Isang tanong na talagang napakahirap sagutin. Pero isa sa mga pinakamahirap na parte ng buhay ng isang Kristiyano ay yung katotohanan na maging tayo, kahit na tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus, tayo ay mga ligtas, pero mga panampalataya, hindi tayo exempted sa ganitong mga pagsubok, ganitong mga sufferings na nangyari sa mundong ito. Sapagkat mismo ang ating Panginoong Yesus ay nagsuffer, naghirap sa kanyang buhay. Bakit ang isang Diyos na mapagmahal hinayaan tayo dumaan sa ganitong pagsubok,
ganitong sufferings, ganitong pain, kamatayan, sakit, diba? Financial hardship, anxiety, depression, worry, takot sa ganitong pagkakataon ng ating pandemya. Surely, alam natin na mahal tayo ng Diyos. Wala pong question dyan, na mahal tayo ng Diyos. At gusto ng Diyos na tayo ay, kung mahal tayo ng Diyos, bakit hindi niya inaalis sa atin yung mga sufferings? Mahal tayong Diyos, dapat binibigyan tayo ng matiwasay na buhay, komportableng buhay. Ha? Yung talagang tayo mahal ang ating Panginoon. Subalit, alam po natin na hindi ito ang purpose ng Diyos para sa atin. Sapagkat ang mga tao, pagka nandoon sa kanilang comfort zone, natiwasay, walang problema, nalilimutan ng Diyos. Diba? Nawawala ang Diyos sa kanilang mga puso, sapagkat sila ay nalulunod sa katiwasayan, walang pagsubok sa buhay nila. May tendency na makalimutan ang Diyos. Ha? Parang ang Diyos ay maglapit lang sa Diyos ay parang, alam po niyo yung sa cabinet ng fire hose, di ba? May salamin, makalagay doon. In case of emergency, break glass. So parang ganun lang, pagka meron lang problema, saka lang lapit sa Panginoon. Saka lang tayo dudulig sa Panginoon pagka meron problema sa buhay. So dumadanas tayo ng pagsubok upang lalo tayong lumakas, upang lalo tayong lumapit. Sa panahon ito ng pandemic, na naging isang magandang resulta nito ay lumapit ang mga tao sa Diyos, natutong manalangin, natutong magdasal, natutong dumulog sa ating Panginoon, na mawawala na ang pandemic na ito. So ang mga pagsubok na ito, mga sufferings na ito ay tunay na may purpose ang Diyos para dito. Dati manampalataya na bagamat tayo nakakaranas ng mga trial sa buhay natin, there must be a divine purpose. Mayroong purpose ang Diyos sa atin. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Pansinin po natin ang unang salita o first 3 words doon sa ating talata. And we know, di ba sabi doon? And we know that God causes all things to work together. And we know. So hindi niya ginamit ni Apostle Pablo, and we feel, di ba? Pwedeng and we feel, and we hope, and we assume. Sapagkat yung mga salitang yun ay parang walang certain, no? Hindi sigurado, mga uncertain words. Pero yung and we know, alam natin na ito yung specific, means na we have full trust and confidence. We are certain na walang pag-aalinlangan sa mga salitang ito patungkol sa atin. And we know that God is working. God is working together for those who love God. Kumikilos ang Diyos para sa ating kabubuti doon sa mga nagmamahal sa Kanya. At doon sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. We are certain na kumikilos ang Diyos para sa ating kabutihan. Definite tayo doon. Tiwala tayo doon. Nandun yung ating confidence that God is working. All the things are working for our own good. Diba? Sa ating mga nagmamahal sa Diyos at sa ating mga tinawag according sa Kanyang purpose. At ang purpose dito ay it includes yung ating kaligtasan. Ating kaligtasan ng ating kaluluwa. Gusto niya accomplish ang purpose na to. Na tayo maging conform o maging kawangis ng anyang anak na si Jesus. The image of His Son. Matulad tayo sa kanyang buntong na anak. Ang ugali, ang karakter,
Wala makakapigil sa kagustuhan ito ng ating Panginoon. The sovereign will ng ating Panginoon. Remember na ang Diyos ay more interested sa ating kaluluwa. That's true. He is more interested sa ating spiritual well-being. Sa ating kaluluwa na huwag mapunta sa kapahamakan. Kaya nga sinasabi sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son. So whoever believes in Him should not perish and have eternal life. Huwag mapahamak. Ang kapahamakan dito, hindi naman tungkol sa ating katawang lupa. At eternal life dito, hindi rin ito umuukol o tumutungkol sa ating katawang lupa, sapagkat ang ating ang ating katawang lupa ay mayroong hangganan, hindi eternal. So tumukoy dito ay ang ating spiritual na buhay. Gusto ng Panginoon na huwag itong mapahamak at magkaroon ng buhay na walang ganun. So ito yung mga isang purpose ng ating Panginoon, kaligtasan ng ating kaluluwa. Bukod sa kaligtasan, ang purpose ng Panginoon ay tayo habang nandito sa mundong ito is to more and more maging kagaya ng kanyang bugtungan. To be like Jesus. Kaya sinasabi dito sa Romans 8:29, sabi dito, ito sapagkat ang mga kilala ng Diyos ng una pa ay itinalaga rin niya na ang una pa na maging kawangis ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming kapatid. So, ginusto ng Panginoon na tayo ay maging katulad ng ating Panginoon Jesus. Maging kawangis. Ito yung ating nitiin bilang isang mananampalataya, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Diba? So lahat ng ito, mga goal na to, kasama dito ang pagsubok ng sufferings, pagsubok ng trials, pagsubok ng tribulation. Ito i-design natin, Panginoon, upang makamit natin ang goal natin. Na dumaan tayo sa pagsubok. Katulad ng ating Panginoong Jesus na dumaan din sa pagsubok. Pero sabi ng Apostol Santiago, sa Santiago 1:2, mga kapatid ko, ituring yung buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Diba? Kagalakan ang magkaroon ng pagsubok, dumaan sa sufferings. Ito ay makapagpapatibay ng ating pananampalataya. Ito ay makapagtibay ng ating paninindigan para sa Panginoon. Pagsubok. Pansinin nyo yung mga tao na nabuhay ng komportable, nabuhay ng walang mabigat na problema ang dinaanan o problema ang dinaanan. Pag tinamaan ng problema, umibigay kagad. Lalo na yung mga nabuhay na matiwas o masagana, yung mga Mikaya, na pag nagkaroon ng isang maliit na problema, bumigay kagad. Yung iba ay nadidepress. At minsan dumadaan na napupunta pa sa suicide. Napupunta pa sa papakamatay. Sa panahon ito ng pandemic, mayroon pong mga nabalita na nagpakamatay ng mga bata. Dahil sa board sila, sapagkat na iba yung kanilang kalakaran ng kanilang buhay. Hindi sila nasanay sa ganitong pagkakataon. Na nandun lang sa bahay, nasa lockdown, hindi nila magawa yung mga ginagawa nila dati. Na-depress hanggang sa sila ay nagpakamatay. Sa ibang bansa, meron na rin ganitong kaso. Sa bansang India, meron pong 66 na mga tao, karamihan mga kabataan na nagpakamatay sa gitna ng lockdown. Na-depress sila. Na-depress ang mga taong ito sapagkat hindi sila sanay sa ganito. So, madali silang bumigyan. Madali silang ma-depress sa ganito kalagayan. Diba? Trials develop godly character. Diba? Yung mga trials, sufferings, develop yung ating character bilang mananampalataya. Tumitibay tayo. Kakaroon tayo ng
katatagan sa ating pananampalataya. Sabi sa Romans 5:3, sinabi ni Apostol Pablo, verse 3 to 5. Romans 5, verse 3 to 5, ito sinasabi, not only so, but we also glorify in our sufferings, because we know that sufferings produces perseverance. Perseverance, character, and hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. So napupudos ang pagtsatsaga, pagtitiis, ang sufferings, at nagbibuild up ng karakter sa atin, at mahalaga pag-asa sa atin, sapagkat binuhos daw ng Banal na Espiritu sa ating puso ang katatagan at ang pag-asa. Ating Panginoon ang perfect example ng sufferings. Siya ang ating modelo sa suffering, sapagkat tinanas niya ang lahat ng sakit, pagsubok sa buhay. At yun ay hindi para sa kanya, hindi para sa atin. Para sa atin, mga bagay na. At sabi dito sa aklat ng Romans 5:8, but God demonstrates His love towards us, in that while we were sinners, Christ died for us. Namatay si Kristo nang tayo ay makasalanan pa. Bukod sa perseverance, bukod sa sufferings, pinakita ng ating Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin, nang tayo raw ay makasalanan pa. Ito mga talatang ito, napapakita sa atin yung purpose ng Diyos sa gitna ng trials, sa gitna ng sufferings. Ang pagtitiis, pagtsatsaga, proves ng ating pananampalataya. Malalim na pananampalataya. Ang pagtitiis, pagtsatsaga, ay papakita ng ating malalim na pananampalataya sa Diyos. Ito ang patunay na tayo ay matapat sa Panginoon, sapagkat hindi tayo nagugupo ng mga sufferings. Nandun yung ating patatagan. Subalit, may ingat po tayo sa mga pagsubok na ito. Hindi ito excuse para tayo gumawa ng kasalanan. Sabi dito sa aklat ng unang 1 Peter 4:15, by no means let any of you suffer a murderer or thief or evildoer or troublesome meddler. Sapagkat kuminsan ang sufferings ay bunga ng ating mga kasalanan. Kaya tayo nagsasuffer. Kaya tayo ay dumadaan sa isang pain o anumang pasakit sa atin dahil sa ating mga kasalanan. So, hindi ito excuse, sapagkat tayo ay dapat ding magdusa sa ating mga kasalanan. Madalas ang sufferings ay dulot ng ating sariling kasalanan. Madalas ito dahil sa ating mga pagsuway sa ating Panginoon. Subalit, salamat sa Panginoon sapagkat tayo may kapatawaran sapagkat inako na ng ating Panginoon Jesus ang ating mga sala. Pero ganun pa man, madanas tayo ng sufferings upang hubugin tayo, shape us para natin ang purpose ng ating Panginoon, ang ultimate goal ng ating Panginoon, na tayo ay maging matatag sa gitna ng sufferings, ating pananampalataya. Sa isang banda ng sufferings, ang sufferings karamihan ang dahil sa kagagawan din ito ng mga tao. Nagsasuffer sa tao dahil kagagawan ito ng ibang tao. Katulad ng mga suicide bomber, diba? Mga terrorist, o mga kriminal, o mga tao na mainitang ulo. Kakaroon tuloy ng dito, yung road rage, diba? Dahil sa init ng ulo, nasasaktan niya yung kapwa niya, at nagsasuffer yung biktima. So kagagawa ng ibang tao, yung suffering
ng isang nilalang. This pandemic ay ito'y kagagawan din ng tao, whether ito'y galing sa laboratory o galing sa isang hayop o isang hayop na ginawang pagkain na napunta sa tao. Virus na nahawa ang tao dahil doon. Pero just the same, ito'y gawa pa rin ng tao. Gawa pa rin ng tao ang pandemic na ito. Hindi ito gawa ng Diyos, gawa ng tao. Kaya tayo nagsasuffer dahil sa gawa ng tao. At ang mga taong gumagawa ng masasama sa atin, God cannot control these people na to harm us. Kaya mga terorista ay yung magpasabog ng Twin Tower, gumawa ng nagdulot ng kamatayan sa maraming tao. Kagagawa ng mga terorista. Tayong mga manampalataya kay Kristo, kung tayo nga nakakagawa ng kasalanan, how much more ito mga walang Kristo sa puso? How much more mga taong na masasama? Na tayo nga mga Kristiyano na nakagawa pa rin tayo ng kasalanan. How much more sila? Pero salamat sa Panginoon, kahit na tayo nakagawa ng kasalanan, ay meron tayong kapatawaran. Sa mga dito natin, Panginoon Yesus, na umako ng ating kasalanan. Ang trials and sufferings come with both purpose at gantimpala. Sabi dito ni Apostol Santiago, Apostol ni James sa 1 and 2. James 1, verse 2 to 4. Ito sinasabi, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Sinasabi na Apostol Santiago, na joy, consider yung ating trials, ang ating sufferings ay maging joy. Kung tayo daw nakakaranas sa mga trials, sapagkat ito daw ay testing sa atin ng ating pananampalataya, kung gaano tayo katatag. At ito nakakaproduce ng katatagan ng ating pananampalataya. So that tayo daw ay maging perfect and complete, lacking in nothing. Sinasabi na Apostol Santiago. Ganun din sa sinasabi niya sa James 1:12. Blessed is the man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life the Lord has promised to those who love Him. Nakaka-receive daw tayo. Ito yung sinabi natin na may reward. A crown of life which has the Lord promised, na pinangako daw ng ating Panginoon. Tayong mga nagiging matatag na dumadaan sa mga pagsubok, tayo nakakapagtagumpay ng pagsubok, ay magkakaroon ng crown of life. Hindi rito sa mundo nito, sa darating na buhay. Nandun yung ating gantimpala. Through life, duman man tayo sa trials, tribulations, sufferings, meron tayong kadagumpayan. We have the victory. Salamat sa Panginoon na bigyan tayo ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesus. Although tayo nandun sa gitna ng sufferings dahil sa pandemic, alalahanin natin ang ating Diyos ay much bigger than pandemic. Much bigger than pandemic itself. Bigyan tayo ng Diyos ng kanyang mga salita to guide us, ang banal na Espiritu, na para tayo makalapit sa luklukan ng Diyos at pribiliyo na lumapit sa Kanya anywhere, anytime, at anumang bagay. Tayo mayroong karapatan na dumulog sa ating Diyos na banal, kapangyarihan sa gitna ng ating pagsubok na ito.
As long as we live in this fallen world, palaging iuugnay ng tao ang kabutihan ng Diyos, sovereignty ng Diyos sa human sufferings, sapagkat hindi nila ma-reconcile na ang Diyos na matuwid, pagmahal, hinahayaan ang human sufferings. So ang ating pinag-aralan ngayon, Romans 8, assures us that no sufferings is wasted, and God always works for our good in His glory. Although we cannot comprehend, hindi natin maarok ang trial sa sufferings na to, ang struggle na to sa atin. Just imagine that anything good can come from it. Anything good can come. We can rest assured, the security that God is in control. And we just have to trust our Lord. Sapagkat alam natin ang lahat ng mga bagay ay kumikilos, gumagawa para sa ating kabutihan at sa ating mga nagmamahal sa Diyos. Sa kanila na tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layon, na tayo tinawag ng Diyos para sa kanyang layon. At because of this, tayo ay may pag-asa. We can have hope sa gitna ng pandemic na ito. Salamat po at magandang gabi po sa atin lahat. Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer requests. We would love to pray for you. Good evening, my fellow brethren. Here's our thanksgiving and prayer requests. Please include them to your prayer time.
papuri po sa Panginoon sa natapos na gawain. At bilang pagtatapos po ay tayo po'y manalangin. Let's pray po. Muli aming Panginoon na banal, dakila sa lahat, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, maraming salamat po sa gawain na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa natapos na gawain na nakapagsama-sama po muli kami sa pamamagitan po ng online. Panginoon, nilalapit po namin ang aming bansa. Nilalapit po namin ang mga nagtatrabaho, Panginoon. Ikaw po ang gumabay sa mga frontliner na aming mga kapatid. Ikaw po ang gumabay sa mga nag-aaral ngayon sa online class at ikaw po ang gumabay sa aming bansa. Sa iyo po namin binabalik ang papurit po sa salamat. Ikaw lang po ang Diyos namin. Ito lang po ang aming samot dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer requests. We would love to pray for you.